Maraming mga fans at kapwa kapamilya stars ang naghihintay na mag-comment si Tony Gonzaga tungkol sa nangyari sa ABS-CBN. Marami ang nag-react. Sa unang post ni Tony, sinabi niya na madalas siyang nakakatanggap ng mga messages sa Viber dahil maraming kaibigan at mga kasama niya sa ABS-CBN ang nawalan na ng trabaho. Naging napaka-controversial din ang nangyari sa ABS-CBN dahil hindi na nga ito nabigyan ng prangkisa at lumalabas na parang sobrang sasama ng 70 congressmen na hindi pumayag na bigyan ng franchise ang network. Na ayon sa mga netizens ay ginawa lang din naman ng mga mambabatas ang kanilang dapat gawin dahil na din di umano sa dami ng violations ng nasabing network. Sa post nga ni Tony, sinabi niya na hindi naman daw pang matagalan ng power ng mga taong nagpasara sa ABS. Narito ang kanyang post sa Instagram. Everyday ang sakit magbukas ng Viber dahil nagpapaalam na lahat ng mga katrabaho namin sa amin. Sa lahat ng nasa posisyon ngayon, hindi namin makakalimutan na ang ginawa nyo sa mga trabahador ng ABS-CBN. You may have the power now but it will not be forever. I believe that no matter who the president is, Jesus is still King and He is the name above all names. Lord, yakapin mo po lahat ng mga kapamilya namin na nawalan, nasaktan at nanghihina. We will continue to keep our faith in Christ that He will sustain us during these trying times. Just like the positions of the people in power today, what we are going through will not last forever. Troubles come to pass, they don't stay. Jesus said, when you go through deep waters, I will be with you. One day, He wiped these tears away and replaced it with joy beyond compare. Babangon tayong lahat muli. #Yakap Kapamilya. Matapos ng mai-post ni Tony ang kanyang hinaing at opinyon, maraming netizen na nag-comment sa post ni Tony na parang sinisisi daw nito ang gobyerno sa nangyari sa network. Kaya naman ilang netizens ang nagbigay din ng opinyon at narito ang kanilang sinabi. Let us not take the blame on the people who's got the power in the position. Let us also take into consideration that the government is straightening up the malpractices of the nation. Sabi rin ng isa, Hi Tony, I really admire your passion for Jesus kasi Christian din po ako. I'm also sad about what happened to the network. Since bata pa lang ako, kapamilya na talaga ako. Pero sa nangyari ngayon, I guess our government is being fair. Just like our Father in Heaven who is not only loving but also a just God. I'm one of the people na nalungkot sa pagsasara ng network pero nangibabaw po ang pasasalamat ko dahil sa wakas naging epektibo ang batas ng Pilipinas. I believe the Lord will sustain those people under the network. God bless po. Isa pang netizen din ang nagbigay ng kanyang opinion sa post ni Tony. Narito ang kanyang sinabi. Huwag mong sisihin ang nasa posisyon, matalino ka Miss Tony, maraming ginawang kamalian against the law ang ABS-CBN, ginawa lang nila ang tama. Sisihin mo ang mga namumuno sa kumpanya nyo, huwag kayong bulag sa katotohanan. Matapos ngang mabasa ni Tony ang nag-comment ng mga netizens, nag-post siya uli sa IG at sinabing hindi naman niya sinisisi ang gobyerno. Ang punto niya ay magbigay ng reminder para sa lahat na hindi panghabang buhay ang kapangyarihan ng tao sa mundo, kundi si Jesus lamang ang may hawak ng lahat at dapat tingnan ang pag-asa. Narito ang kanyang sinabi. This is not putting blame on people in position. This is a reminder to us that no matter who is in the position, Jesus is still the King of Kings. This is to remind our kapamilyas there is hope. There's still tomorrow. We will not forget what the people who have power did to us, and we respect their decision with all humility. As one, we will also continue to stand up for our company who gave us so many opportunities to help our families. We don't know what the future will bring, but we know God is holding us in the palm of His hands. Pero dahil sa post nito ni Tony, marami pa ring mga netizens ang kino-question ang sinabi niya. Sabi ng isa, don't use Jesus Christ in this situation. All over the world has a different types of law and their government, and all of us need to follow that, right? Like my situation last year, month of November, the government hold me in the immigration because I did not register OWA for the past 3 years, and yes, that's my fault, so I need to follow the government. And now let's talk about ABS-CBN. They are not following the law for many years, that's why your company stopped operating. Remember this, life must go on because God is always with us and He has a better plan for all of us. Sabi rin ng isa, Miss Tony G, hindi naman kasalanan ng presidente or ng gobyerno na hindi ma-renew ang franchise ng network nyo. But hindi ang management or may-ari ng ABS-CBN ang sisihin nyo. May nakita ang mga kongresista na mga dahilan kung bakit hindi kayo ma-renew. Ang hirap sa inyo, nahawa na kayo lahat sa mga Lopez na mga anti-Duterte, masyado lahat na lang sinisisi sa presidente. Tingnan nyo ang mga sarili nyo. Batas is batas. Celestine Gonzaga, humility is the key.
May dahilan kung bakit nangyari sa ABS-CBN ang hindi pagbibigay ng prangkisa. Hindi habang panahon talaga ay nasa pedestal ka. Meron na talagang hindi maganda sa pamumuno ng management ng ABS at sa pagbabayad lalo ng tamang buwis. Ang isang prangkisa ay isang pribilehiyo, pero wag naman abusuhin. Look, GMA7, minsan nakaranas ang network ng paninira mula sa network mo tungkol sa ratings, pero ang GMA7 never silang pumatol bagkos nagpatuloy lang sila pero hindi nagpa-apekto. May ibang talent ang ABS na kung alaitin ang mga GMA talent wagas, pero may narinig ka ba sa kanila? Di ba wala? Tahimik lang sila. Ngayon kung hindi man nabigyan ng gobyerno ang ABS-CBN ng prangkisa, hindi dapat manglait, magbanta o kung ano-ano pang tawag sa mga congressman na hindi pabor sa inyo. Bagkos dapat magpakumbaba at itama ang mali. Unahin muna ayusin ang ABS-CBN iyong title ng lupa, tapos ang pagbabayad ng tamang buwis. Isang netizen ang nag-comment, nagsasalita na ang mga artista at sinisisi si President, ni hindi man lang nila nakikita ang ginagawa ng Pangulo ngayon. Kung ibang presidente ang nakaupo ngayon, baka mas kawawa ang mga tao sa Pilipinas. Nagkasala ang kumpanya nyo, huwag nyong gamitin ang pagiging artista nyo para mag-against sa law. Gusto ko yung mga palabas ng ABS at mga artista doon, ni hindi ko nga lubos maisip kung anong magandang palabas sa ibang channel. Pero wag nyo sana isisi sa presidente ang pagsasara ng network nyo. Oo, maraming mawawala ng trabaho, pero hindi iniisip ng network nyo na may possibility na masilip ng president ang mga hindi magagandang nagawa nila. Don't use other people to hate our president. Lawakan nyo ang mga pag-iisip nyo at wag iisa ang pinapakinggan. Samantala sa mga nangyayari sa Pilipinas at nangyayari sa network na ito, ano po ang masasabi nyo at opinion? Please do not forget to share your comments.